Bilang huling bahagi ng ating pagsasanay sa pagpapantig, subukan natin ang salitang ekonomiya. Kung ito ay papantigin, kailangan lamang banggitin ito ng mabagal. Maaaring lagyan ng pagpalakpak bilang gabay. E, ko, no, mi, ya. E, ko, no, mi, ya. Kaya kung atin itong papantikin, ito ay magiging e, ko, no, mi, ya. Ekonomiya. Ang tanong, ilang pantig mayroon ang salitang ekonomiya? Ang sagot ay 5. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5. Kaya ang salitang ekonomiya ay binubuo ng 5 pantig. Susunod, ang salitang populasyon. Babanggitin natin ito ng mabagal. Sabayan ng pagpalakpak. Po, pu, las, yon. Po, pu, las, yon. Kaya kung atin itong papantigin, ito ay magiging po, pu, las, yon. Ilang pantig ang mabubuo sa salitang populasyon? Ang sagot ay 4. 1, 2, 3, 4. Ang ekonomiya ay binubuo ng 5 pantig. E, ko, no, mi, ya. Ang populasyon ay binubuo ng 4 na pantig. Po, pu, las, yon. Sa huling bahagi ng ating aralin, tignan ito ng mabuti. Kung ang pantig ay po, pu, las, yon, at nakaguhit ang pantig na las, at tatanungin tayo ng ating guro kung paano nabuo ang pantig na ito, ang sagot ay K, P, K. Ang K ay nangangahulugang titik na katinig, P bilang titik na patinig, at K bilang titik muli na katinig. Balikan natin. Paano nabuo ang pantig na yon? Anong titik ang Y? Ito ay isang katinig. Ang O ay patinig. At ang N ay isang katinig. Paano na naman ang pantig na po? Ang titik P ay katinig, okay? Ang O ay P. Ganito ang paraan ng pagbuo ng isang pantig. Tinutukoy kung ito ba ay titik na katinig o titik na patinig. Subukan sa mga susunod pang pagsasanay. Maraming salamat po.